Wonderful Tuesday morning to each and every one of us. Nabubulol na ako. The 2nd of December, 2025. How are you guys? I will not say I'm hoping na okay kayo. But sinasabi ko po, mas gusto ko sabihin, alam ko by the grace of God, by the grace of Jesus, you are all doing okay. Palakpakan si Lord. Well, meron po akong isang concern ngayon. It's not for us. If you are a believer, this is not for you. This video, vlog, or whatever you call this, hindi ito sa'yo. Okay? On this platform, tinatawagan ko yung mga hindi pa mananampalataya ni Christ, no? Pero kung kayo ay magdidesisyon na kay Kristo ngayong araw na ito, after watching this, abay mas maganda at mas maigi. Ano? Pero kung hindi pa at ayaw ninyo, maiwan kayo, well, bahala na po kayo doon, no? Pero ito lang pong gusto ko pong sabihin. Kasi merong senaryo talaga. Yung mga believers, tayong mga mananampalataya ni Christ, dadagitin na po tayo eh. No? Pero yung mga hindi mananampalataya, did you ever even a single sec, did you ever give a thought on that truth or reality? How about them? Pag naiwan po sila sa rapture. Kaya ito, gumawa po ako ng simpleng video regarding that. Okay. Ito po, naka-general na po ito, no? Although, I think nakagawa na ako ng video nito, pero hindi ko masyadong binigyan ng emphasis. Ngayon, bibigyang emphasis ko. Pagkatapos ng rapture at naiwan kayo, ano ang gagawin nyo? I'm talking in general, okay? Well, I suggest, huwag kayong masyadong magpapanik. Although yung mga aso nagpapanik. Paingay. Sorry. Sabi ko lang, huwag kayong masyadong magpapanik. Okay? Kung napanood nyo ang video nito, alam ninyo na may naganap na pagdagit. Nawala ang mga believers. No? Mga believers po yung nawala. Ang marinig nyo po kasi sa inyong mga social media, sa mga videos na lalabas sa Facebook o dito sa YouTube, whatever, ang maririnig nyo, millions vanished, millions disappeared. Okay. Hindi po basta nawala ang mga hindi po kami basta nawala. Kami po ay kinuha na ng Panginoong Hesukristo. Okay? So, ang pinaka-tip ko lang po, pag nangyari po yon, medyo get your calm, and ito na po yung number 1. Ito na po yung number 1, kasi may steps po tayo eh. Number 1, maghanap po ng Biblia. Maghanap ng Bible. Nandun po yung truth. Buksan nyo po ang mga Biblia nyo, no? Sa Daniel chapter 9. Ito. Daniel chapter 9. Tapos, 2 Thessalonians. Basahin na lang po nyo yung buong chapter. Pagkatapos, basahin nyo ang Book of Revelation. No? Especially, chapter 13 ng Revelation. At pag napanood nyo naman itong video ito na po yung number 2. I-expect na po ninyo na may lilitaw pong figura, may lilitaw pong tao na matalino, as if nasa kanya lahat ng solusyon. As if alam niya lahat ang nangyayari sa mundo. Huwag po magpapadaya sa kanya. Siya po ang Antikristo. Makikita niyo po yan sa heading ng Thessalonians, the Antichrist. Especially dun sa Book of Revelation chapter 13. Tumutukoy po yan sa kanya. Dun po sa halimaw. Okay? At yung dragon na binabanggit doon sa top chapter 13 ay walang iba kundi si Satan. Meron pa pong pangalawang halimaw, yung second beast. Yun po yung false prophet. Pero kasi ang binigyan din talaga ng Bible dito, itong halimaw. Ito pong Antichrist. Okay? So, ayun po. Pangatlo, i-expect ninyo na sisikat yung halimaw. Nasisikat yung Antikristo. Hindi lang katulad ng isang pagsikat ng isang artista.
Hindi lang katulad ng isang pagsikat ng isang singer tulad ni Taylor Swift ngayon na dominant na talagang ibig sabihin, buong chart nandun yung mga kanta niya. Hindi lang po ganyan. Sisiw yan. Sisikat po siya ng todo. As if lahat ng tao sa mundo siya ang bukang bibig. Walang katulad niya ang sumikat sa mundo. Pag samasamahin mo man ang pagsikat ng The Beatles, ni Elvis, ni Taylor Swift, no? Ni Bee Gees, ni Carpenters, lahat po ng yan, mga sisiw pagdating sa kasikatan dito sa Antikristo. Why? Ito na po yung pang-apat nating point. Magre-require po siya ng pagsamba sa lahat ng tao. Okay? Why? Dahil ang Antichrist pong ito po ay masasaktan, ito po ay mababaril, no? At siya po, after 3 days, katulad na nangyari kay Jesus, babangon din po sa mga patay. Sa harap ng maraming tao. Facebook Live, YouTube Live, masasaksihan siya. All platforms, TikTok, whatever, Twitter, lahat ng platforms, siya po ang laman. Kaya walang katulad ng kanyang pagsikat. Okay? Darating po yung mga time, during that time, yung mga tao, ang pinopost na lang laging siya. Hindi na sila nagpo-post tungkol sa kanilang mga sarili. And during that time, wala na po mga celebrities. Isa lang po ang celebrity, itong taong ito. Okay? Nagre-require po siya, ito po, nagre-require po siya ng pagtatatak under his name. Pag nabuhay siya, ito po yung 666. I suggest wag na wag po kayo magpapatatak kahit na anong mangyari. Ipipilit niya sa buong mundo na magpatatak kayo. Ha? Kung naiwan ka, na-left behind ka, nandito ka sa video ko, ikaw ay na-left behind. No? At wag kang magpapatatak. I can say kahit na anong mangyari, don't take his mark. Dahil yun po ang pandaraya ng dyablo. Okay? Susunod. Ano ang susunod na gagawin? Yung mga kapwa mananampalataya mo, kasi kung makakakilala ka na kay Christ, kung magre-refuse ka magpatatak, ang tawag na sa'yo ay tribulation saints. Ano ang gagawin mo? Okay? Ang gagawin mo ngayon ay mas piliin mo na lang ang maparangalan si Kristo sa pagpapapugot ng ulo kesa tumanggap ng tatak. Dahil nakalagay po sa aklat ng Revelation, napakalinaw, may isang verse doon, no? Silang mga pinugutan ng ulo ng dahil kay Jesucristo. Very clear verse. No? It's a verse na talagang nandoon, totoo, no? At talaga po namang yan po ay magkaganap. No? Kaya sinasabi ko, huwag kayo magpapatatak kahit na anong mangyari. Dahil pag nagpatatak po kayo, ayun na po yung selyo ng halimaw sa inyo. Ibig sabihin po, pag-aari ka na niya, ikaw ay kanya ng inangkin, selyado ka na niya. Wala nang kawala. Wala ka nang lusot. Wala ka nang ligtas. Okay? So, ayan ang gagawin niyo pag naiwan po kayo. No? Pansin niyo yung mga binigay kong mga tuntunin dito ay patungkol lang sa isang tao sa Antichrist. Ang pinaka-main na sinasabi ko, huwag kayong magpapatatak kahit anong mangyari. Huwag kayong magpapadaya sa kanya. Okay? At huwag niya po niyong hahanapin yung mga mahal niyo sa buhay na Kristiyano. Rest assured, nasa piling na po kami ni Kristo during that time. Yon. Bakit ko ginawa itong palabas na ito, itong video ito? Dahil sa concern. Dahil alam ko, maraming maiiwan. Dahil ngayon palang church age nagmamatigas. Para hindi ka maiwan, tanggapin mo si Jesucristo bilang Panginoon, tagapagligtas mo. Okay? At higit sa lahat, paniwalaan mo yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. At ikaw ay maliligtas. Tulad na sinasabi ng Biblia sa John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whosoever believeth on Him will not perish, but will have eternal life. So yun lang po, kaya kung hindi pa kayo ka-good vibes, maging ka-good vibes na po kayo. At kayo po, sa totoo lang po, ay lalong mable-bless sa mga videos dito dahil walang ibang bida rito kundi si Jesus lang. Thank you. God bless sa ating mga ka-good vibes. Hallelujah.